Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Kabanatuan. Welcome home. Hallelujah. Praise the Lord. We honor you. We glorify you. We give you all the praises. Panginoon, sa araw na ito, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo because of the life you have given us. Salamat, Panginoon, ginising mo kami. Salamat, Panginoon, may buhay kami. Salamat, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami iniwan at never mo kami, Panginoon, pinaramdam na wala ka sa tabi namin. Bagos, Panginoon, lagi mong pinaparanas na sa buhay namin, even though we are lacking in something, naniniwala kami na ikaw, Panginoon, yung presensya mo, yung kasapatan sa lahat ng aming kakulangan. And sa araw na ito, Ama, patuloy na mangusap ka, patuloy na kumilos ka, yung mga salita mo magkaroon ng buhay sa puso at sa buhay namin, Ama. Sambahin ka, Panginoon, maging vessel lamang po ako ng iyong mga salita and continue to speak into our hearts, change our lives, and transform our minds. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And if you have your Bible with you, pwede po ba nating buksan yung ating Bible sa Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Matthew 6, verse 25 hanggang 34. Sabi po dito, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow, they do not labor or spin? Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry." Sabihin mo nga sa katabi mo, "Do not worry," saying, "What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things," sabihin nga natin, all these things, "will be given to you as well." Last verse, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." If you need a title for today's message, pinamagatan po natin siyang God's Got You. Now, the idea of this verse, kung makikita po natin yung unang word ng verse na ito, sinabi doon, therefore. Ibig sabihin, kapag sinabi na therefore, merong pinanggalingan yung story na to kung bakit nasabi ni Jesus na therefore I tell you, do not worry. Because yung chapter po na ito ay kabilang sa mga Sermon of the Mount. Kasama po ito sa Sermon of the Mount and hindi pinalagpas ni Jesus yung thought na huwag tayong mag-alala when He is trying to put an emphasis on not just on the outward things na ginagawa natin. Because alam niyo po ba na bilang Kristiyano, aminin man natin o hindi, minsan meron tayong mga bagay na ginagawa para makita ng ibang tao that we are doing something for the Lord. Hindi man natin aminin sa ating sarili, sometimes we are just performing worships. Hindi man natin aminin sa katabi natin, hindi mo man i-confess sa kasama mo sa bahay, but sometimes we are just following rituals na nakasanayan natin. Akala natin that Christianity is just attending church,
Akala natin Christianity is just about being religious. Akala natin kapag religious ka, okay ka na. And it is not just about being religious. Alam niyo po, yung pagiging Kristiyano is not just following rituals. Hindi lang tayo sumusunod sa mga ritual, sa mga nakasanayan natin. We are not worshiping to perform. But God emphasized dito sa chapter na ito, paano ka mag-pray, paano ka dapat magbigay sa mga poor, paano ka ba dapat lumapit sa Panginoon, ano ba dapat yung nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. And kasama sa Sermon of the Mount, yung sinabi ng Panginoon that you should not worry. Dapat hindi ka mag-alala. And Christianity is more than just attending worship services. Minsan we are defining things based on our own actions. Minsan ginagawa natin or dinedefine natin ano ba talaga ang pagiging follower ni Jesus by doing rituals, by doing routines. But did you know that it is not being religious that will save us? Hindi lang pagiging relihiyoso, hindi lang perfect attendance in church, yung magiging reason kung bakit tayo magiging malapit sa Panginoon, but it is having a transformed life. Yun yung binibigyang diin or binibigyang emphasis ng Panginoon doon sa Matthew chapter 6 because God is inviting us into a life transformed by His love. Ini-invite tayo ng Panginoon not just to attend worships, but He is inviting us to have a life transformed by His love. Yung buhay na binago ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya. Yung buhay na iba ang puso, buhay na iba ang priorities, buhay na iba ang perspective. Kung dati iba ang priorities mo, dati iba ang perspective mo, babaguhin ng Panginoon yan ngayon. Amen? And yes, we knew how to pray, we knew how to give. Lagi nga tinuturo sa atin yan, paano tayo manalangin, kailan tayo dapat manalangin, ano dapat yung laman ng panalangin natin. Alam din natin how to share the gospel. Alam natin paano magtaas ng kamay during worship. Alam natin na dapat mag-serve tayo every Sunday. Alam natin na dapat ipagamit natin yung talent natin sa Panginoon. And alam din natin na yung buhay natin dapat sa Panginoon. But, sincere ba tayo kapag ginagawa natin to? Because God is not just after your attendance in church, but He is after a transformed life. Hindi lang ang Panginoon, hindi lang siya after kung gaano ka kagaling sumayaw, kumanta, gaano kadaming oras yung in-spend mo sa simbahan, at gaano ka katagal nag-pray, but God is more concerned on the life that is transformed by His love. Amen? And are we doing this out of wanting to be seen? Sometimes merong term ngayon ang Gen Z, if you know, performative. Yan, parang ang term nila doon is ginagawa lang yon dahil gusto lang na makita ng ibang tao na they are doing such things. And sometimes as a Christian, as follower of Christ, follower of Jesus, sometimes ginagawa ba natin to out of wanting to be seen? Gusto lang ba natin na makita tayo ng ibang tao that we are worshiping God? Or are we really sincere about what we are doing? Sincere ka ba? Buo ba yung puso mo? Tapat ba yung puso mo na naglilingkod at sumasamba sa Panginoon? Because we are not here for human applause. Hindi tayo nandito para palakpakan ng tao. Hindi lang tayo basta tinuruan ng Panginoon para paano mapunta sa langit. Tinuruan niya rin tayo paano mamuhay habang nandito pa sa lupa. Amen? And now, living in this world where everything is broken, laging may kulang, laging lacking, laging may wala, laging kapos, we Christians, we are having a hard time. Paano natin marirecognize ngayon that we are being swallowed and eaten by fear? Nararanasan niyo po ba yun na parang pakiramdam mo, everyday gigising ka, ang bigat ng feeling kasi meron kang alalahanin? May mga bagay ka na hindi mo pa naaabot? Maybe you are a breadwinner and nag-aalala ka kung meron pa kayong pambili bukas. Maybe ikaw ay isang magulang na may anak na pinag-aaral at binabayaran ng tuition. Hindi ka sure kung anong trabaho pa yung nag-aantay para sa'yo. And hindi ka rin sure kung may seguridad ba yung trabaho mo ngayon. Maybe nag-aalala ka
Kung makakapag-aral ka pa ba next sem? At bakit minsan nagtatanong ka rin sa Panginoon, Lord, bakit ba hindi mo pa ako ipinapasa ng exam? Hindi ka rin sure kung makakapagpasweldo ka pa. And sometimes we are asking the Lord, Lord, late na ba ako sa buhay? Lord, yung timeline ko ba, hindi ko na nasunod? And now when Jesus said dun sa unang verse that, therefore, I tell you, do not worry. Kasi alam ni Lord, ano yung nagko-consume sa puso mo ngayon. Alam ni Lord, ano yung mga ipinag-aalala mo ngayon. Alam ng Panginoon, He knew right then and there that we are bound to overanalyze and be critical about our life. Alam ng Panginoon, yung basic needs mo, alam ng Panginoon, kailangan mong kumain. Alam ng Panginoon, kailangan mong mabuhay. Alam ng Panginoon, kailangan mong magkaroon ng isusuot. And alam ng Panginoon, all of your basic needs. But kung basic lang yon sa Panginoon, why are we making it a big deal before God? Basic lang pala kay Lord dyan. Bakit natin binibig deal? Bakit yun yung kumakain sa oras natin? Bakit yun yung mga bagay na numanakaw sa oras natin para sa Panginoon? Alam ng Panginoon that you are bound to overanalyze. Lagi mong iniisip at pinag-aalalahan yung mga bagay na dapat ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Amen? Now, sabi niya, nag-focus ang Panginoon doon sa pagkain. If you will come to read yung verse po natin, nag-focus siya sa pagkain, nag-focus siya sa inumin, nag-focus siya sa susuotin. All of these were basic needs. Basic yan. Basic needs yan sa atin at naniniwala ako, basic lang yan kay Lord. Basic lang sa Panginoon yan. Kung basic yan sa Panginoon, all of these were temporary. Yung pagkain mo nauubos, yung damit mo naluluma, yung trabaho mo pwedeng mawala. Aray ko, Ate Eunice, wag muna ngayon. Marami pa akong credit cards. Yung iinumin mo, lahat ng kailangan mo, these were all temporary. Temporary yan. Nawawala yan. Hindi yan nagtatagal. At kung saan ang temporary, mas doon ka nagdodwell. Do we believe that? Meron po ba akong kasama dito? Kung ano yung temporary, doon tayo nagdodwell because these are the things that we see every day. Pag nakita mo, wala nang laman yung ref nyo. Pag nakita mo, wala ka ng pampasweldo bukas. Pag nakita mo, ubos na yung, ano nang ang tawag nila doon sa DepEd ngayon? 14th month pay? May bonus. Pagtingin mo, ubos na yung mid-year bonus mo, nag-aalala ka na kasi yan yung mga bagay na obvious sa'yo ngayon. Obvious, nakikita mo, nauubos, temporary. We are concerned about our food, about how we dress, about our dress, pero si Lord concerned siya hindi lang sa kinakain mo, hindi lang sa susuotin mo, pero concern ng Panginoon sa buhay mo. Pwede ba nating balikan yung unang verse? Ang sabi dito, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Ibig sabihin, yung kakainin mo, yes, importante yan para mabuhay, pero mas importante sa Panginoon ang buhay mo. Importante kung paano mo gagamitin ang buhay mo. Yung buhay ba na meron ka ngayon, nag-glorify ba niya ng Panginoon? Yung buhay ba na meron ka ngayon, nabibigyan ba niya ng pleasure ang Panginoon? Yung buhay ba natin ngayon, worthy ba yan ngayon? Yung buhay ba natin ngayon, nagagamit mo ba para sa Panginoon? Because sometimes kapag misplace ang tiwala ng tao, misplace din ang priority niyan. Kapag mas mahalaga sa tao, yung mga bagay na nahahawakan niya, nandun din ang tiwala niya. Kung ano ang mas mahalaga sa'yo, nandun ang tiwala mo. And kapag misplace ang tiwala mo, kapag wala sa Diyos ang tiwala mo, misplace din ano ang priorities mo. Misplace din ano ang uunahin mo. Dahil yung buhay natin, hindi siya intended para kontrolin ng anxiety at worries. Amen? Hindi intended yan, hindi yan dinesign ng Panginoon para lamunin, kainin ng pag-aalala.
Hindi yan dinesign para lamunin ng pagkatakot. Hindi dinesign ang buhay natin para kainin ng anxiety. Ate Eunice, di ka ba nag-aalala? Of course. Lahat po tayo nag-aalala. Amen? And normal sa tao ang mag-alala. Pero ang hindi normal, yung mas malaki yung pag-aalala mo kaysa sa Panginoon. Normal kang mag-alala, pero kapag wala na yung tiwala mo sa Panginoon, yun yung hindi normal. Kasi kapag nagtiwala ka na sa mga bagay na hawak mo, naiiba din ang priorities mo. Now, if itataas natin yung basa, if we will look on Matthew chapter 6, verse 19, sabi ng Panginoon, do not store up treasures here on earth. Huwag daw po tayong maglagay ng treasures dito sa lupa, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Verse 20, store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Question, bakit mo nire-repair yung bahay mo? Bakit? Kasi wala po, trip ko lang. Ibang kulay naman yung pintura namin ngayon, pink naman. Bakit mo nire-repair yung bahay mo? Kasi merong sira. Nabubutas yung bubong, natutuklap yung pintura, nasisira yung faucet nyo, nadudurog yung tiles nyo, maraming nasisira sa loob ng bahay. At kaya mo naman nire-repair yung bahay nyo, kasi meron ngang sira. Kasi hindi ka naman magre-repair kung hindi sira ang isang bagay. Now, yung sasakyan po ninyo, bakit ninyo dinadala sa kasa? Question. Meron po kasi akong extra pera ngayon. Parang gusto ko pong gumastos sa kasa. Wala po akong mapaglagyan ng pera ko ngayon. Dadalhin ko po sa kasa. Yung sasakyan natin, kaya natin dinadala sa mekaniko kasi merong nasisira. At kapag nasisira yan, anong nararamdaman mo? Kinakabahan ka kasi meron kang tunog na dapat hindi marinig. Nako, parang hindi naman tumutunog yung sasakyan ko ng ganito dati. Teka, dalhin ko nga sa mekaniko. Kasi yung mga bagay na hawak natin, temporary. May nasisira, nire-repair, minsan totally distracted na, minsan hindi mo na talaga mapakinabangan. Kaya sabi ng verse 19, do not store up treasures here on earth. Kasi alam ng Panginoon na yung mga bagay na hawak mo, fleeting. It can be easily taken away from you. Mabilis mawala. Kasi dito, no matter how much you try to keep, to maintain, kahit gaano ka kadalas sa kasa, kahit gaano kadalas mo pinturahan yung bahay mo, it can be and it will be taken away from you in one way or another. Pwedeng yung sasakyan mo masira, pwedeng yung ipon mo sa bangko bigla na lang mawala kasi merong glitch yung online system. Pwedeng manakaw, may threat na manakaw sa'yo. May threat na mawala. At ayaw natin mangyari yun. Ayaw natin na nawawalan tayo ng mga tangible things na hawak natin. Kaya full of fear and anxiety tayo kasi merong nawawala. May kawalan dahil temporary lahat ng tinitignan natin ngayon. And minsan, yung temporary, alam mo na temporary, alam mo na hindi magtatagal, tinitignan natin as permanent. Akala natin, yung mga bagay na hawak natin ngayon, these are all permanent, hindi po. Kaya kapag nawala yan, ninakawan ka, nasira yan, ano na-feel mo? We're so devastated. We are so frustrated. We are so disappointed kapag may mga bagay tayo na hawak ngayon, na temporary, nasisira, at nawawala. And sabi sa verse 20, store treasures in heaven.
Now, God is not just talking about your money because God doesn't need your money. He is the God who provides everything that you have. Do you believe that? Amen? That whatever you have right now, may it be talent, may it be time, pwedeng treasure yan, pwedeng mga bagay na pinapahalagahan mo yan, when used for the kingdom of God, it echoes up to eternity. Kapag ginamit natin ng tama para sa kaharian ng Panginoon, yung oras mo, yung buhay mo, yung treasures na meron ka, yung mga bagay na pinapahalagahan mo yon, it will echo up until eternity. Nakikita yan ng Diyos. God sees every sacrifice. God sees and recognize lahat ng oras na ibinuhos mo para sa Kanya. And sometimes, nakakalimutan natin, kapag nag-i-invest tayo para sa Panginoon, we are storing for the kingdom of heaven. We are storing for the kingdom of God. Nag-i-invest ka, hindi mo man nakikita dito sa earth, pero nakikita ng Diyos yan sa langit. Amen? And nare-recognize niya yan, nakikita niya yan, God sees and God recognize. Now, kung itataas mo pa konti yung basa, sa Matthew chapter 6 din, ang sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. Now, ate, what do you mean by you cannot serve two masters? The point dyan is not having two jobs. Di ba uso sa atin ngayon yung kaya nating magdalawa ng trabaho. We can do part-time, we can do full-time. Kaya natin na mag-multitask. But in the Bible, nung sinabi ng Panginoon, you cannot serve two masters, the point there is not having two jobs. Hindi yan nagdadalawa ka ng trabaho. In their time, when they say you have a master, you are a slave. Slave ka. Someone owns you. Merong nagmamay-ari sa'yo when you say you have a master. And pag suserve sa master, hindi ka pwedeng umuwi sa inyo. Now, if someone owns you and God says you cannot serve two masters, kung meron kang master ngayon, either God owns you or money and other priorities run your life. Again, if someone owns you, if we have the master, now sinong master yung meron tayo? It's either God owns us, pagmamayari tayo ng Panginoon, or money and other priorities run your life. Pwedeng pagmamayari ka ng Diyos, pero hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng nagsaserve ka kay Lord, tas nagsaserve ka sa world. Hindi pwedeng gusto mong mabuhay para kay Lord, pero nabubuhay ka din para sa mundo. Hindi pwedeng priority mo si Lord, pero priority mo rin yung mundo. Because there will be a conflict. Kasi merong gusto si Lord na ayaw ng mundo, at merong gusto yung mundo na ayaw ni Lord. You cannot love God and still love the world. Kasi magkakaroon kayo ng conflict. Kaya sinabi ng Panginoon on Matthew chapter 6 that you cannot serve two masters, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. And hindi ka pwedeng mag-multitask. Kasi madalas ang priority ng mundo is to maintain a lifestyle, security in material things, seeking approval and validation. That's why we post on social media. That's why gusto natin kapag marami nag-heart ng post natin. Gusto natin kapag marami nag-share ng post natin. Gusto natin kapag napapaboran tayo. Madalas priority ng mundo is planning a life away from the Lord. At hindi pwede na ang material na bagay ang nagiging source mo ng security. Hindi pwede na ang material na bagay ang source mo ng identity. Hindi rin pwede na ang material na bagay ang source ng worth mo. At hindi rin pwede ang material na bagay ang source ng kapayapaan mo. Kasi isang snap lang, kayang kunin yan sa'yo ni Lord. Paano na yung identity mo kung nakatali yan sa sasakyan mo?
Paano na yung identity mo kung nakatali yan sa laman ng bank account mo? Paano na yung security mo kung nakatali yan sa mga bagay na hawak mo? Kaya pala pag paubos na yung salary mo, feeling mo kawawa ka na. Nafe-feel niyo po ba yun? Ay, ano ba yan? Tagal naman mag-atrenta, Lord. Hindi na kasya tong 200 ko. Nagiging dishonest tayo minsan sa business dahil sa greed, dahil sa kawalan. And sometimes, kapag kinuha ng lahat yan, lagi kang anxious kasi lahat ng kapayapaan mo nakabase sa income mo. Hindi na nagpapahinga, puro hustle na, kahit kulang na yung time sa pamilya. And you can only have your treasure and your heart in one place. Say for example, kung mahal natin si Lord, kung pinapahalagahan natin ang Panginoon, pwede ba nating sabihin sa Kanya na, Lord, saglit lang tong opportunity na to ha. Babalikan na lang kita pag okay na. Pero at the back of your mind, alam mo na yung opportunity na inuohan mo, it will not please Him. Pwede ba nating sabihin sa Panginoon na, Lord, ito muna ang unahin ko, sandali lang ha. At the back of your mind, alam mo na hindi mapiplease si Lord sa decision mo. Because you can only have your treasure and your heart in one place. Kung ano yung pinapahalagahan mo, nandun ang puso mo. Kapag po ba nag-asawa kayo, after po ba ng kasal, yung asawa niyo po bang lalaki, umuwi sa kanila, tapos halimbawa kami ni Pastor Vince, nagpakasal kami. Sige, uwi muna ako sa amin ha, kasi mas komportable dun eh. Tapos ikaw uwi ka muna sa inyo kasi dun ka na, ayoko muna maglaban ng mga damit mo, ayoko muna magluto para sa'yo. Hiwalay muna tayo after. Hindi po ganon, di ba? Kasi what you treasure the most, nandun ka, present ka, kasama mo palagi. Andun din yung puso mo. Ganon din sa Panginoon. If you treasure Him the most, yung puso mo nasa Kanya. Hindi po pwede na yung opportunity na hindi nakaka-please kay Lord, tapos eto si Lord, pagsasamahin mo, there will be a conflict. Merong gulo ng priorities. Merong mga bagay kang hindi magagawa kasi meron kang inoohan na hindi gusto ng Panginoon. Amen? Nang ano ang pinapahalagahan mo? Because you can only give your heart to Him. We cannot live for this world. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa mundong ito and we still want to live for eternity. Hindi tayo pwedeng mamili ng dalawa. You can only choose one. You only have to choose one priority on top of everything. Kaya ka minsan nag-aalala, kaya minsan full of anxiety, kasi on top of your priority, wala si Lord doon. Andito sa huli. Andito sa pinakababa, kapag kailangan mo na lang, tsaka mo parang dadamputin, Lord, kailangan kita, magdesisyon ka na para sa akin ngayon. And do you know what? Devotion cannot be divided. Have you ever tried using your phone, laptop, iPad, tablet in one sitting? Meron ba kayong kakilala na nagde-Netflix sa iPad tapos meron ka chat sa Messenger? Naranasan nyo na ba na mag-switch ng apps sa phone ninyo? Ayoko na ng TikTok. Teka, Facebook muna ako. Teka, Instagram. Ay, teka, may nag-chat pala sa Messenger ko. And your focus sa Panginoon cannot be divided. Kasi kung akala natin na parang phone ang devotion, where we can just switch tabs, switch apps, open multiple apps, hindi ganon. Kasi devotion to God, your love for God, your passion for God, you can't be. And hindi pwedeng i-split in half. Kasi anything na half-hearted mong ginawa, hindi yan the best para sa Panginoon. Kapag kalahati lang ang oras mo sa Diyos, hindi siya on top of your priority. Now, let's go back to verse 26. Ang sabi po dito, look at the birds of the air. They do not sow or reap
or store away in barns. Di sila nagtatanim, di sila umaani, di sila nag-iipon ng pagkain. And yet, your Heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Hindi ba mas mahalaga ka sa ibon? Papayag ka ba na mas mahalaga yung ibon sa'yo? Hindi naman, di ba? Imagine the word look. Let us focus on the word look. Ang sabi ng Panginoon noong una, do not worry. Huwag ka mag-alala. Sabi ng Panginoon noong verse 26, look. Tignan mo. Pagmasdan mo. Ilagay mo yung mata mo doon. Pagfokusan mo. He didn't just said, stop worrying. Di lang sinabi ng Panginoon, tigilan mo nang mag-alala. Pero binigyan ka din niya, ano yung dapat mong tignan. Binigyan ka din niya ng point of comparison. Binigyan ka niya ng ibang perspective. Binigyan ka niya ng ibang focus. Kasi ang sabi ng Panginoon, look, tignan mo yung mga ibon, pinapakain ko sila. Hindi sila nagugutom. Ikaw pa kaya na anak ko? Ikaw pa kaya na mahalaga sa akin? Hindi ba mas mahalaga ka kaysa sa mga ibon? And you know what? Your eyes matters. Sobrang halaga po ng mata natin. Amen? Amen. Because what you see matters too. Kung ano yung nakikita mo, yun yung mahalaga sa'yo. And how you see it matters too. For example, meron kang nakita sa social media, meron kang kaibigan na nagpatayo ng bahay. Importante yon, kasi bahay yon. Pero nung nakita mo, ano yung naramdaman mo? Pwedeng masaya ka para sa kanya, pwedeng nainggit ka, pwedeng sa sarili mo, binash mo na siya, saan kaya nito kinukuha yung pera nito pampagawa ng bahay? Siguro nang-i-scam na to ng tao. Diba, most of the time, kapag may nakikita yung mata mo, paano siya i-interpret ng utak mo is how it matters. Your perspective matters. And kapag sinabi ng Panginoon na, look, tignan mo. Because today, kung ano yung kinokonsume ng mata mo, ano yung madalas mong pinapanood, ano yung madalas mong nakikita, saan ka nagbababad ngayon, it shapes your desires, it shapes your wants, it shapes your heart, it shapes your priorities. Kasi on social media, pwedeng nagde-display sila ng buhay na wala tayo. Because you will see them, most of them successful, most of them, they are doing well. Tapos ikaw maiisip mo, Lord, bakit ako wala pa ako noon? Lord, sabi mo, pagpapalain mo ako pag naglingkod ako sa'yo. Because social media displays a life we do not have. Kaya kapag meron kang nakita na wala ka pa, common na nararamdaman mo, naiinggit ka muna. Nagtatanong ka muna sa Panginoon. Kasi yung nakukonsume natin, yun yung pinapaniwalaan natin. Pinapaniwalaan natin what we usually see. At doon dumadating yung takot, doon dumadating yung pagkukumpara, doon dumadating yung anxiety. Doon ka nag-aalala kasi bakit ikaw wala? Bakit sila meron? Bakit ako 30 na ako, wala pa ako naabot? Bakit ako 25 na ako, ganito pa lang ako? Bakit ganito 35 na ako? Ito pa lang yung binibigay ng Panginoon, hindi pa ako sinasagot ng Diyos. Pero you know what? One thing I understood about worry, sometimes yung pag-aalala mo, reflection, kung paano mo nakikita yung value mo sa harap ni Lord. Sometimes yung pag-aalala mo is a reflection kung paano mo nakikita yung value at halaga mo sa harap ng Panginoon. And have you forgotten how God values you? Nakalimutan mo na ba?
Paano ka pinapahalagahan ni Lord? Nakalimutan mo na ba gaano ka kahalaga sa Panginoon? But since, kung ano nga yung mostly na nakikita mo, yun yung nagsha-shape ng gusto mo. Yun yung nagsha-shape ng desire mo. Yun yung nagsha-shape ng pangarap mo. Kasi dati hindi mo naman pangarap yung malaking bahay. Eh nakita mo may malaki rin siyang bahay. Pangarap ko na yun, Lord. Gusto ko na rin yun. What you see most often, yun din yung nagiging desire mo. Yun din yung nagiging reason ba't ka naiinggit. Yun din yung nagiging reason ng comparison mo. Now, sabi ng Panginoon, look at the birds of the air. Tignan mo nga sila. I-observe mo nga sila. Di ba lumilipad-lipad lang naman sila? Pero pinapakain ko sila. Hindi sila nagugutom, hindi sila namamatay kasi yung Diyos na meron sila ay yung Diyos na nagpapahalaga din sa'yo. And when you worry, minsan ba kina-question mo na rin paano ka pinahalagahan ng Diyos? Because of what you have. Because of what you achieve. Because kung ano yung hawak mo, minsan nakala mo, doon nababase ang halaga mo. But then Jesus said, seek first the kingdom. Can we flash that first? Matthew chapter 6, verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Again, sabay-sabay po nating basahin. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sinabi ng Panginoon, seek first the kingdom. Pero nakatingin lang tayo sa all these things. All these things will be added unto me. Yung susuotin ko, yung provision ng Panginoon, yung basic needs ko, lahat ibibigay ng Panginoon. But then, the Lord said, seek first His kingdom. Ate, anong ibig sabihin yan? What do you mean by seeking first His kingdom? Inuuna mo yung agenda ni Lord bago ikaw. God's agenda over mine. God's kingdom before anything else. Share the gospel. And did you know what? Jesus is your most important pursuit. Yung kahit na alam mo sa sarili mo, you don't have enough time, pero uunahin mo pa rin siya. Yung kahit na alam mo sa sarili mo, marami kang gagawin, but you still obey. Yung alam mo na kahit mahirap mag-no sa mundo at sa mga kaibigan mo, but you still live a life that is pleasing to Him. Nabubuhay ka pa rin para bigyan siya ng kapurihan. You run after Him and not other things. Tumatakbo ka after kay Jesus. Sino ang pinupurso mo? Si Jesus. Hindi yung ibang bagay. And when we say seek first, we are intentionally prioritizing the Lord. We are putting Him first on our schedule. Hindi after ng schedule mo, pero pinuput first mo siya, nilalagay mo siya sa unahan, kahit na busy ka, kahit takot ka, kahit nagwo-worry ka, kahit feeling mo wala ka ng mga bagay na hawak mo ngayon, pinipili mo pa rin intentionally to prioritize the Lord. Now, habang busy tayo matakot, God is redirecting us into something bigger. Unahin ang Diyos above everything else. Habang busy ka mag-alala, nire-redirect ka ng Panginoon into something bigger and more purposeful. Unahin ang Diyos above everything else. Unahin si Lord kahit mahirap. Kingdom muna ni Lord bago sarili ko. Kingdom muna ni Lord bago wants ko. Sundin muna si Lord bago ang sarili ko.
And sabi dito, all these things, ang binabanggit dyan ni Lord na all these things is yung food, clothing, basic needs, lahat ng pangangailangan mo. But that not necessarily mean na yayaman ka, instant cash. Because sometimes, yung all these things natin, dyan tayo nakafocus, we forgot His kingdom and His righteousness. Nalilimutan natin to live in integrity. Nalilimutan natin unahin ng Panginoon. Nalilimutan natin mag-obey. Andun agad tayo sa all these things. And all these things will be added unto you. Hindi necessarily bibigyan ka agad ni Lord ng kayamanan na kapag sumunod ako sa Panginoon, yayaman ka na. Kapag sumunod ka sa Panginoon, magiging okay na yung buhay mo. Automatic successful ka na. But God is saying, anak, kalma ka lang dyan. Ako bahala sa'yo. Lahat ng kailangan mo, anak, alam ko. Kahit hindi mo pa sabihin, anak, ramdam ko ano yung kailangan mo. And it says in verse 32 that other people runs after these things. Yung ibang tao, hindi kayo yon ha? Kasi hindi natin hinahabol yung success, hindi natin hinahabol yung pera. Amen? Hindi natin hinahabol yung material things. Sabi dito, other people runs after these things, but your Father in heaven knows all of this. Alam ng Panginoon. Alam ni Lord ano yung kulang sa'yo. Alam ni Lord ano yung kailangan mo. Alam ng Panginoon kahit di mo pa sabihin, kahit hindi mo banggitin, alam ng Diyos yan. And palagi lang niyang sinasabi sa atin na, anak, kalma ka lang. Ako bahala sa'yo. But sometimes, nire-reverse natin. Lord, dyan ka lang. Kaya ko na to. Lord, itabi mo muna. Ako na lang re-resolve nito. Kapag di ko masolve, tsaka na lang kita tatawagin. But then, God is pointing us to Him kapag nawawalan ka. Pinopoint ka ng mga situation mo pabalik sa Panginoon. Because sometimes, all these things, yung hinahabol natin, nalilimutan natin yung seek first. Nalilimutan natin maglingkod. Nalilimutan natin to live in righteousness. Nalilimutan natin unahin ang Panginoon. And all these things lang yung naaalala natin. Now, can we flash po yung ating last verse? Matthew chapter 6, verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow. Tomorrow is Monday. Naku, ang sakit sa ulo niyan. Papasok na naman ako sa office. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Again, therefore, do not worry about tomorrow. Tomorrow is Monday. Ate Eunice, pinaalala mo. Hindi ko na nga gustong alalahanin na Lunes bukas. For tomorrow will worry about itself, and each day has enough trouble of its own. Now, are we facing today with gratitude? Hinaharap ba natin yung araw na meron tayo ngayon with thankfulness? Hinaharap ba natin yung araw na meron tayo ngayon with immense gratitude sa ating Panginoon? Or busy tayong mag-alala ano yung para sa bukas? Or busy tayong mag-alala ano yung gagawin mo para bukas? Imagine niyo para kayong may dalawang mabigat na bag. Yung isa, problema mo ngayon. Tapos yung isa, problema mo bukas. Imagine niyo papasok kayo ng school, papasok kayo ng trabaho, dalawa yung bag na sukbit mo ngayon. Ano yung tsura mo? Ang bigat naman ng dala nito. Dalawa-dalawa yung bag. Siguro ang sipag nito sa trabaho. Tapos, na-imagine mo, kung nakita ka kaya ni Lord, ano kayang sasabihin ng Panginoon sa'yo na dalawa yung bag na buhat mo? Bakit mo bubuhatin pareho ngayon yung dalawang mabigat na bag? Bakit mo kailangan buhatin yung bigat ng bukas
kung ang meron lang na binigay sa'yo ng Panginoon ay yung para ngayon. Kasi yung kinabukasan, hindi ka sure kung buhay ka pa eh. Yung kinabukasan, hindi ka sure kung nandito ka pa. Nakakalimutan natin yung grace na binigay ni Lord ngayong araw. Nakakalimutan natin yung blessing na binigay ni Lord ngayong araw. Nakakalimutan natin that we don't have to carry everything all in one. Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon, o sige, intindihin mo na rin yung para sa kinabukasan. But God said, yung kinabukasan mo, nandun ako magbubuhat para sa'yo, ako mag-iintindi para sa'yo, dito ka lang. Yung grace ko is enough for today. Tayo, ang hilig nating i-advance yung mga alalahanin natin. Bukas wala na. Bukas wala na. Bukas meron. Bukas wala. Bukas wala. Now, if we are running after all these things, hindi ba parang nawalan ka na rin ng tiwala sa Panginoon? Kung hinahabol mo yung mga bagay na bigay ng Panginoon, hindi ba parang nawala na yung tiwala mo sa Diyos? Kung mas iniintindi mo pa yung bukas kaysa ipagpasalamat yung ngayon, hindi ba parang sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, parang di mo naman ata kaya yung kinabukasan ko. Lord, parang kulang naman ata yung provision mo bukas. Lord, parang kulang naman yata yung binigay mo para bukas. Para sa next month, para sa next year, para sa next 10 years. Lord, parang kulang. But then, yung bigat ng bukas, ipagkatiwala mo sa Diyos yun. Yung meron ka ngayon, ipagpasalamat mo sa Diyos. Because if we are still worrying about tomorrow, hindi mo yun hawak, walang assurance na andun pa tayo the next day. And if God says, do not worry, if God says, huwag ka nang mag-intindi para sa kinabukasan. If God says, what you have right now is enough right now. If God says, if today is the only day that you have, magpasalamat ka sa Diyos. What we have today is everything that we need. Grace ng Panginoon, blessing ng Panginoon, presensya ng Panginoon. And most of the time, we are trying to fill in ano yung mga hindi pa binibigay ni Lord. Lord, dyan ka muna. Ako nagagalaw para sa'yo. Sometimes, mawawalan ka ng tiwala at pananampalataya. Hindi dahil kulang ang binigay ni Lord, kundi dahil mas malaki yung takot mo, mas malaki yung pag-aalala mo kaysa sa Diyos na meron ka. But then God is saying to you today, that all these things, yung kailangan mo, will be added unto you if you will seek Him first. Nasa likod lang natin ng Diyos. Sometimes nasa unahan pa nga. Nauuna pa sa mga pangangailangan mo. Nauuna pa sa panalangin mo. God will always say, anak akong bahala sa'yo. And kapag sinabi ng Panginoon na siya ang bahala, naniniwala ba tayo na siya talaga yung bahala? Kapag sinabi ng Panginoon, anak, kalma ka lang, nandito ako. Naniniwala ba tayo na nandyan talaga si Lord? Kapag sinabi ng Panginoon that I will provide for you, do we still believe Him? Or we're just agreeing, sige, ang Diyos ang magkakaloob. But in your heart, hindi na tayo naniniwala. But right now, God is telling to us, in verse 34, that do not worry about tomorrow. Because worrying is like a rocking chair. Gumagalaw ka, pero wala kang direksyon.
May movement, pero walang progression. May movement, pero nandun ka lang sa place na yon. Rocking chair lang yan. Nag-aalala ka lang, pero walang kinapupuntahan yung pag-aalala mo. Now, if isa ka sa mga tao or Christians na somehow kinwestiyon ang ability ng Panginoon, somehow mas naniwala sa sariling kakayahan kaysa sa kakayahan ng Panginoon. Now, if you are that person na mas inuunahan mo ang Diyos sa kinabukasan, gusto sabihin ng Panginoon ngayon that He is already there. Our God is capable. Our God is more than able. Yung Diyos natin hindi nagkulang. Amen? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Now, what resonated to me the most is yung verse 32 na sabi ng Panginoon, other people runs after all these things. Hinahabol nila ang lahat ng bagay na to. Nag-exert sila ng effort para makuha yung mga bagay na ito. Inuubos nila yung lakas nila para ma-attain yung success na gusto nila. But, sabi ng salita ng Panginoon, your Father in heaven knows all of this. Alam ng Panginoon yung iniisip mo. Alam ng Panginoon kahit hindi mo pa i-utter. Alam ng Panginoon kahit hindi mo pa sabihin. Hindi mo kailangan habulin yung pagpapala. Hindi mo kailangan ubusin yung lakas mo at kalimutan ng Panginoon para sa pagpapala. Hindi mo kailangan sabihin sa Panginoon na, Lord, dyan ka muna. Ako muna yung gagawa para sa sarili ko. Hindi mo kailangan mag-alala kapag wala na. Because God is faithful, ang Diyos na meron tayo, siya ang nakakakita, siya ang nakakaalam, at nire-redirect tayo ng Panginoon, ano yung pinaka-importante. Panginoon, sa mga oras po na ito, alam ko na nagsasalita ka sa puso at buhay ng bawat isa. If there were moments, Lord, na kami ay nawala ng tiwala at pananampalataya, we are asking for forgiveness. Panginoon, kung may pagkakataon na kinwestiyon namin ang capabilities mo. Panginoon, kung may pagkakataon na pakiramdam namin iiwan mo kami in the middle of it all. Lord, patawarin mo kami if there are times na mas malaki pa yung tiwala namin sa sarili namin kaysa sa'yo. And Lord, right now, we are asking, we are seeking, and we are trusting in you, in your ability. Kapag sinabi mo, huwag kaming mag-alala, alam namin may kalakip na pagpapala yun, Panginoon. Because worrying will bring us to nowhere. Wala kami, Panginoon, ibang mararating
Kapag kino-question namin paano mo kami pinapahalagahan. And Lord, if you can feed the birds, if you will dress the lilies, we believe, Panginoon, na mas importante kami kaysa sa mga bagay na ito. We believe, Lord God, na yung blessing mo, hindi lang to basta sa material na bagay. Yung blessing mo nasa kapayapaan din. Yung blessing mo, Panginoon, nasa contentment din. Yung blessing mo, Panginoon, nasa pagtitiwala din namin sa iyo. And Lord God, if there's anything or something lacking in us right now, alam ko nakikita mo yan. Alam ko, Panginoon, alam mo paano mag-provide para sa amin. We don't have to force it. We don't have to run after it. Pero ang kailangan namin, unahin ka. Ilagay ka sa pinakataas ng priorities namin. And thank you, Lord, for providing. Thank you, Lord, for being our Jehovah Jireh. Thank you, Lord, that you have never leave us. Hindi kami iniwan, pinabayaan. Hindi iniwan na walang-wala. Thank you, Jesus. And Lord, we entrust everything to you. Lahat ng alalahanin namin ngayon, mga bagay na bumabagabag sa puso namin, mga bagay, Panginoon, na numanakaw ng oras namin sa iyo. Panginoon, itinitiwala namin sa iyo ang lahat. Sinusurrender namin sa iyo ang lahat, Ama. And even our future and our tomorrows. Lahat, Panginoon, ng bagay na nagpapabigat sa amin, binibigay na to namin sa iyo, Panginoon. Hindi namin to kayang hawakan. Lahat ng to, Ama, pinagkakatiwala namin sa iyo. We thank you, Jesus. We honor you, and we are so grateful that we have a Father who knows everything that we need. Pwede po ba nating itaas yung ating dalawang kamay? And let us receive the blessing of the Lord. Kapatid, may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord God give you peace that transcends all understanding. In Jesus' name, everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mabuti po ang ating Diyos.